Sa video na ito, samahan ninyo po ako para makita ninyo ang ganap ko bilang isang delivery rider na nagtatrabaho while nagfa-fasting sa araw ng Ramadan. Isasama ko po kayo mula sa aking paggising, pagkain ng suhur, pagdadasal, pagbiyahe, pagdi-deliver ng pagkain sa mga customer, pati pamamalingki, sasama ko kayo. Maging sa pag-iftar, sumama na rin kayo para naman makita ninyo kung ano ang hinahanda ng bawat grupo kapag kanilang schedule ng pagpapa-iftar. At oo nga pala, sumama na rin kayo hanggang sa pagtarawi para talagang makita ninyo mula pagkagising ko hanggang pagtulog. So tara, simulan natin ang video. Tuwerte ng madaling araw, gumigising na ako para mag-prepare ng kakainin namin pang suhor dahil tayo ang magpa-fasting sa araw na to. At dahil dalawa lang kami sa bahay, 2 basong bigas na rin ang sinasaing ko. Siyempre, hindi mabubuo ang pagsasaing natin kung hindi natin susukatin ang pang-legendary na pagsusukat gamit ang daliri. Pagkasalan ko ng bigas, ginising ko naman yung kasama ko. Ayan, inaantok pa. Ginising ko dahil siya yung marunong magluto ng ulam. Ako, hanggang bigas lang. Sakto lang yung timing. Pagkaluto ng kanin, kumukulo naman yung ulam. At bago mag 4:00, kumakain na kami. Pero syempre, para mas masarap ang kain, sinasabayan natin yan ng mainit na kape. Pagkatapos namin kumain ay tamang kwentuhan na lamang sa mga bagay-bagay. Hinaantay naman namin ang oras ng pagdarasal sa madaling araw dahil hindi muna kami pwedeng matulog hanggat hindi pa kami nakapagdarasal. At pagkatapos ng sala, ano pa nga ba ang gagawin kundi matutulog? Matutulog tayo dahil syempre mamaya pabiyahe pa tayo. Alas 9 ako nagigising pero 9:30 na ako nagpe-prepare. So samahan niyo ako at tunghayan kung ano yung mga nagaganap sa amin bilang isang delivery rider. Oo nga pala mga boss, suot na nga pala natin yung pangmalakasang sapatos natin at ang pangmalakasang cargo pants natin. So kung gusto niyo ng ganyan, punta lamang kayo sa aking TikTok account dahil meron doon sa Yellow Basket. Okay, so bali ang biyahe pala natin ngayon ay mula 10 AM hanggang 1 PM. So ngayon, papunta na tayo sa tambayan natin para magantay na ng booking. At inabutan ko na dito sila Kuya Eugene at saka si biyahe ni Omar. Mag-aantay na rin sila ng booking. So sasamahan muna natin silang tumambay habang wala pa tayong booking. Pagkalipas ng halos 1 oras ay nakuha natin ang pinakaunang booking natin sa araw na ito. Dito naman natin to pipick upin sa hypermarket sa FTI Taguig. Papunta naman ito sa Parañaque. Mabuti na lamang at kahit medyo mainit at medyo may kalayuan yung pagdideliveran natin kumpara sa nakakasanayan nating pagdideliveran ay okay lamang. Kasi wala namang traffic, tuloy-tuloy ang biyahe natin at mabilis natin na iabot kay customer ang kanyang pagkain. $11.29 nang pasukan tayo ng pangalawang booking. Dito naman ang pick up niya sa McDo, so malapit lang. Pero ang pagdideliveran naman natin ay malapit sa Camp Bagong Diwa.
Dahil wala namang ganong traffic, tuloy-tuloy ang biyahe natin, kaya mabilis natin na ihatid kay customer ang kanyang order. At pabalik na tayo sa ating tambayan. Pero habang binabaybay ko ang General Santos Avenue, napagtanto ko na napakaswerte ko pala. Oo, napakaswerte nating lahat dahil umabot pa tayo sa buwan na ito. Ang buwan ng Ramadan na isa sa haligi ng Islam at isa sa pinakamahalagang buwan sa ating mga Muslim. Marami na sa ating mga kamag-anak o maging sa mga kaibigan na hindi na umabot sa buwan na ito. Kaya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah at umabot pa tayo sa buwan na ito. At insyaallah naway tanggapin ng Allah ang lahat ng mga mabuting gawain natin. At insyaallah biyayaan pa tayo ng maraming rizki na halal. Ayun, mag-aalas 12 na rin pala. So, ibig sabihin, kailangan naman natin magsagawa ng pagdarasal. Ito yung Salatul Duha. At pagkatapos nating magsala, pinasukan na rin pala tayo agad ng booking. Buti na lamang at malapit lang. Dito lamang yan sa may Chowking, FTI. Pagka pick up ko sa pagkain ni customer, talaga namang napalunok ako dahil ramdam na ramdam ko yung lamig ng halo-halo. Pero dahil nagpa-fasting tayo, titiisin natin. Malapit lang din pala dito yung pagdi-delivera natin. Kaya mabilis lang din natin na ihatid kay customer ang malamig ng halo-halo. At nasa tambayan na rin pala tayo, kasama ang mga tropa. So dito, yung iba sa kanila namamangha, nagtatanong kung papaano daw natin nagagawa ang maghapong walang pagkain at walang tubig. Oo nga pala, mag-aalauna na rin. Ibig sabihin, patapos na yung oras ng biyahe natin. Sakto, pinasukan tayo ng pinakahuling booking natin, tapos ang pagdi-delivera natin ay malapit lang sa bahay. Tara, at ihatid na natin ito. Pagdating ko ng bahay, diretso higa na ako dito. Hindi na ako pumasok ng kwarto. Total, aalis din naman yung pinsan ko. May bibilin daw sa labas. So tayo naman, magpapaidlip lang tayo dahil 2 oras na lamang ay magsasala naman tayo ng Salatul Asar. Oops, alas 4 na nga pala. Siyempre matik na yan, mamamalengke na tayo para sa kakainin natin. At pagsapit ng 5:30 ng hapon, ito na yung kaganapan dito sa amin. Naghahanda na para sa pang-iftar. Dito yan sa labas ng moske. So bawat araw, merong grupo na nakalaan para magpa-iftar. So ngayon, hindi namin schedule. So makikikain na lang kami. Ito yung paborito ko dito.
yung sindol na to o bilo-bilo kung tawagin. Hindi ko alam kung tama ba. At dahil nakapwesto na ang lahat, ibig sabihin yan, ang aantay na lang namin ay oras ng adhan para kami ay kakain na. Meron din po pala tayong allotted time para kumain, pagkatapos nun ay magsasala na tayo. At pagkatapos ng Salatul Maghrib, kanya-kanyang uwian na naman sa kanilang mga bahay para magpahinga dahil mamaya naman ay magsasala na naman tayo ng Salatul Isha at ng Tarawih.